Isang malaking eskandalo ang yumanig sa PNP matapos i-anunsyo ang posibleng kakasuhan ng PNP chief na itinalaga ni Pangulong Coutinho Jr. Ayon sa mga ulat, may mga aligasyon ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan laban sa opisyal. Ang kasong ito ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa administrasyon ni Coutinho Jr. at sa imahe ng PNP. Samantala, sa Senado naman, naging mainit ang diskusyon sa pagitan ni Atty. Salvador Panelo at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pagdinig, ginisa ni Romualdez si Panelo tungkol sa ilang mga controversial na issue, kabilang ang mga aligasyon ng korupsyon at hindi tamang paggamit ng pondo ng gobyerno. Matindi ang palitan ng argumento at tila hindi natitinag si Romualdez sa kanyang pag-uusisa, habang pilit na ipinagtatanggol ni Panelo ang kanyang posisyon. Tunay ngang napakainit ng mga kaganapan sa ating bansa sa ngayon. Patuloy naming babandayan ang mga pangyayari ito at maghahatid ng mga pinakabagong balita upang kayo'y maging updated. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga na-prepare na charges laban dito sa mga... Yes sir, hinahanda na po ng legal team. Sama nila yung Chief PNP. Oo, yan. Pati yung provincial nanonood sila ngayon. Regional Director, pati Chief of Police. Dahil alam mo yung operation na yan, hindi yan maisasagawa ng walang utos nitong mga... Nasa bagong Pilipinas na ba tayo na inasam ng kasalukuyang administrasyon? Malaya tayo sa sa hustisya. Walang hustisya kaya naging malaya. Teka muna, alam mo, yung mag-ama ay halos magkasabay na nagbigay ng payag sa ginawang mali, irregular, pananakot sa pagsisilbi ng mandamiento de arresto dyan sa SMNI KOJC compounds. Kingdom of Jesus Christ compound. Si Presidente Duterte ay binatikos ang dahil ng sinabi ko, ako na nagsabi niya sa programa, di ba? Overkill. Talaga namang overkill ito eh. Gusto mo bang makita yung kompletong statement ni... Ano naman ang sinasabi niya? It's unnecessary, it's overkill, hindi sinusunod yung reglamento. Si VP Inday Sara, ganun din ang sinasabi niya. Kailangan, kung ano po yung prosedimento sa pagsilbi ng mandamiento de arresto, dapat ginagawa natin. At tawagin din si VP Inday Sara na tayo'y maging kalmado. Yung mga taga-Davao, mga buong kababayan natin, basta tayo kailangan mapayapa at gusto natin merong hustisya dito sa ating bansa. Pero alam mo, Jade, yes sir, itong ginawa nila, ang may kasalanan dito talaga, immediately ang may kasalanan ay yung Chief of Police, yung Regional Director ng PNP, yung Provincial Director, yung Chief of Police, dahil sila ang nagplano niyan. Kasi sinasabi nila na manatanggap silang informasyon. Yan. Yung informasyon nyo, kuryente kayo. Tsaka, even assuming na nalaman nyo, hindi ganun karami ang dinadala dyan. Sabi nga ni BP Inday Sara, dapat titingnan ninyo yung kaligtasan ng mga naririyan, yung mga sibilyan. Wala basta dumating na lang kayo, isang batalyon kayo, armado na, akala mo, pumunta kayo sa gera, punta kayo sa West Philippines kung gusto nyo. Sinasabi nga ng PNP attorney na may pahayag sila na valid yung warrant of arrest na sinerved sa KOJC. Pero ang nakikita natin, mali naman yung naging application, yung pag-implementa ng kapulisan attorney dito nga sa mga KOJC compounds. Hindi, yung pag-implementa ng mga pulis, yun ay sa utos ng Chief PNP, ng Regional Director, ng Provincial Director, ng Chief of Police. Yun. Itong mga pulis, siyempre, sinusunod. Gaya na nga sila, sinusunod lang po namin, punta raw kami rito, ganyan, ganito. Pero hindi mo nakikita yung maximum tolerance, nagamit ba?
yung word na maximum tolerance. Ano bang maximum tolerance? Maximum abuse meron. Tignan po ninyo. Kaya nga, tinatawagan natin si Presidente Marcos Jr. Alam niyo mo, hindi ako naniniwala na alam niya ito. Kasi, syempre, masyadong maraming trabaho ang Presidente na umaasa talaga siya dyan sa mga sa baba. Kaya, pero ngayon po na nalaman nyo na ang ginawang kamalian ng PNP. Kailangan po naman bilang Presidente ng bansa, gumawa kayo ng mga hakbangin upang wag na itong maulit na uli. Sabi pa naman ng Pangulo, Attorney, ngayong araw ng kalayaan, true spirit of freedom lives in every Filipino. But alam nyo, madaling sabihin mo yan. Kailangan sa loob mo, ibuhay mo, walk your talk, and sing your song. Galing. Pero alam mo ba, Attorney, anong naging epekto niyan sa mga bata, mga missionary workers sa loob? Kasi kapag may makitang pulis, akala nila mararamdaman mo yung may peace and security. Pero hindi, iba na takot na. Trauma dahil nga sa biglaan nilang paglusob dyan sa mga compounds. Yan ang problema dyan sa mga yan Pero ako hindi yung mga ordinaryong pulis dahil yan siyempre sumusunod. Takot yan Oo nga, matanggal. Although it's about time kayo mga pulis, meron din naman kayong sinumpahan na ipapatupad nyo ang batas. Pag yung kautusan ay mali, huwag niyong sundin. Yan, kapag illegal. Ang arestuin nyo yung nag-utos sa inyo. Yan, dapat ganito na magiging estilo natin. Kayang magdesisyon yung mga kapulisan, Attorney, kapag nakikita nilang mali o illegal yung ginagawa na. Tama ba, Attorney? Nasa kanilang discretion yan, no? Correct. Saka may sinumpahan sila Pag inutusan mo kayo ng Chief of Police, Director ng PNP, Provincial Director, Chief of Police, na irregular, illegal, arrestuin nyo. Ang dami-dami nyo Pag maliw, ang mga kababayan natin ay nasa harapan ninyo, nasa likod nyo, nasa tabi nyo. Oo. Kasi kahit inutos na yan ng mga pinuno ng kapulisan, pwede nilang hindi ganyan ka-agresibo at karahas yung galang gagawin dyan sa compound, sa Attorney, ano? Hindi lang yun. Pag ikaw, kung ako ang pulis, o kami ang mga pulis, uutos ka ng mali, arrestuin kita. Ikaw ay kulong ko. Dapat po ganyan maging attitude yung mga pulis. Manindigan sa tama, Attorney. Yun ang punto mo dito. Samantala, Attorney Sal, nakapanayam namin kagabi sa SMNI ang Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ at nagbigay siya ng update sa sitwasyon ngayon sa Davao matapos ng paglusob ng mga otoridad noong Lunes. May mga checkpoints na at malapit sa central headquarters ng KOJC at may mga Scout Rangers pinadala sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain. At pakinggan natin, Attorney, yung sinabi mismo ni Ma'am Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC. Ngayon, at 11 o'clock, ready na naman kami. As usual, di naman tayo we did not put our guards down after nung nangyari the other day. Actually, may mga checkpoints na. Kung familiar kayo sa lugar dito, sa Landmark meron ng isa. And then sa may Jollibee meron na rin. Sa Watson's meron na rin patrol car. So hindi natin alam anong plano nila, kung protection ba yung checkpoint na yon or something is brewing again. And meron ding mga police na naman or rangers. Scout Rangers ang nandun sa compound natin sa Prayer Mountain. As of now, sabi nila, protectionan lang daw for security. But they are there indefinitely. Indefinite daw yung stay nila doon. Pwede ba yon? Grabe. Yun yung nangyayari ngayon Nandun na sila. May Scout Rangers na doon. 25 na sila. And then, nandun lang sila. So, ano na bang nangyayari ngayon? So, mananawagan na siguro tayo sa mga Pilipino na nakikinig ngayon sa mga nangyayari dito, lalo na sa Davao. So it's 11 o'clock, we're still here, lahat up and awake. So ito yung situation ngayon dito sa Central Compound. And just to let everybody know, yun nga, may umakyat na ng mga rangers na naman doon sa Prayer Mountain. To glory. Sabi natin na lang, bakit anong reason nila? Ano ba, may gulo ba? Ano ba problema dito sa city? So yan yung nagiging situation ngayon dito. Actually, let everybody know. Wala na, hindi na talaga tayo safe dito. Yan lang napapasok sila doon sa mga compound natin. Wala na, hindi na. Tapos may checkpoint na.
why, what's going on, what's wrong. Napaka-peaceful ng Davao. Napaka-peaceful ng Davao. Alam nyo yan kung gaano ka-friendly city itong Davao City. And then, bigla-bigla gano'n na. Sinalita na yung mga pulis. Alam natin yung nangyayari. Alam ng buong Pilipinas at ang nangyari dito sa KJC. Kaya since nung pumunta sila dito, we're on alert. So, iba na ang takbo dito. So, we don't feel safe anymore. Something is wrong. Definitely wrong with this country. What are they doing this? Why are they doing this in Davao City? Nakakaramdam na ng takot ang ating mga kababayan dyan, lalo yung mga missionary workers dyan sa compound po ng KOJC dahil sa presensya ng mga pulis na nakapalibot. Instead na yung mapayapa sanang iisipin nila, takot na tuloy. Hindi sila safe sa kanilang ang kanilang nararamdaman sa mga oras na ito, yung sitwasyon nila. Pero alam po ninyo, kayong mga nasa Davao, huwag kayong mag-alala. Yang ginagawa ng mga pulis na yan ngayon, sa utos na naman pa rin yan ng Chief PNP, ng Regional Director, ng Provincial Director, ng Chief of Police. Alam niyo ba kung bakit? Kasi inaabangan nila si Pastor. At kasi nga, akala nila, nandyan lang yan, kaya nakaabang sila lahat. Kasi napahiya sila nung isang araw, walang nangyari. Nakuryente nga, kaya kailangan mahuli nila. Sabi ko nga sa inyo, gusto nyo ulihin si Pastor, punta kayo sa langit, nandun. Kausap sa San Pedro. Ayan, Attorney, tila bigong naipakita din ng PNP, tulad nga sinasabi ko kanina, yung maximum tolerance kasabay ng kanilang sabay-sabay na paglusob sa ilang properties at compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Pakinggan natin ang report na ito ni Paul Montibon. Lagi natin sinasabi na maximum tolerance po talaga yung ating i-implement sa paggaganitong service of warrants of arrest. But again, nakikiusap po tayo doon sa mga supporters po ni Pastor Kibuloy na sana po payagan po na makapasok po doon sa area itong ating mga pulis dahil yun naman po ay implementation ng isang valid warrants na inisyu po ng ating korte. Siguro mas maigi na hayaan na lang kung pumasok po yung ating mga kapulisan. Pwede naman po nilang samahan yan, yung kanilang mga officer, just to make sure nga po na ma-check yung kaloob po ng itong mga areas po na ito to confirm nga po yung veracity ng information na possibly nandoon po yung ibang mga akusado po. Tila taliwas sa mga pahayag ng PNP ang tinuran ng daan-daang police personnel at elite force nito mula pa sa Region 10, Region 11 at Region 12 nang una ng tangkain ng ilang miyembro ng PNP Special Action Force ang pagpasok sa isa sa mga gate ng KOJC compound gamit ang hagdanan pasado alas 3 ng madaling araw ng Lunes, June 10, 2024. At sa mga oras na iyon, ay wala pang natatanggap na formal na papel o mismong warrant mula sa mga otoridad ang mga taga KOJC para pahintulutan ang operasyon ng pulis sa loob ng compound. Bagay na hindi nga pumayag ang mga miyembro ng Kingdom na makapasok ang mga pulis nang walang ipinapakitang katibayan ng kanilang operasyon. At hindi pa dyan nagtatapos ang tila aroganteng kilos ng mga tauhan ng PNP ng ransakin naman nito ang isang gate na yari sa Yero sa Glory Mountain na isa rin sa mga compound ng KOJC sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City. Bukod sa mga sinirang pag-aari, mayroon ring pinusasan. May mga nasaktang miyembro ng Kingdom habang nagpupumulit ang mga pulis na makapasok sa lugar. Ayon sa isa sa mga katiwala sa lugar, maging ang mga bata na trauma sa mga pangyayari. Isang kabanataan nila ito sa kanilang buhay na hinding-hindi nila makakalimutan. Kaning panghitabo karon dili og dili gani na mo kalimtan. Kay nay mga bata nilang gisipa. Nami mga pictures documented na tanan. Naluoy ko kay nay isa dito si Hector Gibalibag. Nya tapos gi-inspection ako karon dito na pay nakahandcuff. So murag nagsagit nami nga asa naman ang human rights. Ang mga babae diri kapit bisig na gyud kay gibungkal na nila ako. Naagyud ko kay naagyud ko giunsa nila pagbungkal. Naagyud ko tanan naka-document gyud ni sa tanan. Ang nasabing aksyon ng PNP ay agad na konesyon ng Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, Attorney Israelito Torion, at sinabing dapat na sumunod ang PNP sa rules bago nila isagawa ang nais nila sa mga lugar na subject o target ng warrants.
Ilang beses na silang pumasok dito, pinayagan naman nating pumasok. Sa bilang ko nga, mga pang-3 o pang-4 na ata ito na pasok nila dito, pinapasok naman natin sila. Oo. So, doon po, sa tingin ko, foul. At saka simultaneous service, dito sa Central, dumiretso sila akyat-akyat, parang SWAT team sila. Sa mga pulis naman, mga sir, baka pwede, we will just stick to the rules. Yung rules naman natin insofar as service of search warrant and warrant of arrest are very clear. Dapat mag-stick lang tayo. Naniniwala naman si Attorney Torion na may panahon na mananaig rin ang katotohanan at malalasap rin ng mga inaapi ang katarungan. Di sa lahat ng panahon na sa pwesto kayo, dapat isipin natin na ipairal natin ang ating batas. Samantala, aminado naman ang PNP na maaari namang isilbi ang isang warrant of arrest o search warrant sa isang individual sa mahinahon at maayos na paraan. Giit ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, dapat maipatupad ng maayos ang koordinasyon ng pulis sa mga lugar na target ng warrant para maiwasan ang anumang sakitan o tensyon kung saan taliwas nga ito sa mga arogante at puwersahang pagkilos ng mga pulis habang nilulusob nito ang ilang pag-aari ng KOJC. So kung meron po tayong information na nandoon po yung tao po na yon, ay kailangan po talaga nating pasukin. Pero pwede naman pong daanin yon sa magandang usapan at magandang pakikipagnegosasyon para hindi nga po humantong sa anumang tensyon po. Sa huling impormasyon ng PNP, bigo nilang nakuha ang kanilang hinahanap sa 5 lugar na naging target ng kanilang operasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Ayan, attorney. Sinasabi nila, kailangan na pag-usapan muna, makipag-usap muna bago pumasok para magkaroon ng mapayapang proseso. Pero ang nakikita natin, lalo na dito sa Glory Mountain, pinaghintay lamang yung mga kapulisan na sa legal officer o yung abogado ng Kingdom of Jesus Christ, anten lang bago sila pumasok. Hindi nakapaghintay, kaya sinira yung gate ng mismong compound. Alam mo yan si Colonel Pardo. Colonel Pardo, puro kabalus na ganyan sinasabi. You don't even understand what you're saying. Kasi sabi mo, maximum tolerance. You don't even understand what maximum tolerance means. Ginamit siyang maximum tolerance sa panahon nung ama ng presidente natin. Kasi yung mga aktivista noon, palaging nagrarally. At mainit ang rally. Kaya sabi noong mga panahon na yun, huwag kayo masyadong mag-react dyan sa mga demonstrador na yan. Kailangan maging tolerant kayo, maximum. Applicably lang ho yan. That is only applicable if there is demonstrators, restive, at maiinit, at gustong, kumbaga, palaban. Hindi nga applicable dun sa ginawa ninyo sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi wala nga Walang ganon. So, how can you say na kailangan maging maximum tolerance? Pangalawa, sinasabi nyo, pwede naman negosasyon. Hindi kailangan ng negosasyon. All you have to do is to knock at the gates or knock at the door and ipakilala nyo kay mga otoridad at sabihin nyo, meron kaming warrant. Etong warrant of arrest. Pwede ba kaming pumasok dyan at tingnan namin kung itong taong impormasyon kami naririto. Ganun lang ko kasimple yun eh. Yun ang regla dyan. Yung mga pinagsasabi mo, Colonel Pardo, abogado ba ito? Abogado ka pa naman. Bago kayo magsalita kasi intindihin nyo muna yung mga inilalabas sa inyong mga bibig. Salungat, attorney, sa mga nangyayari Hindi dito. lang salungat, di nga nila naiintindihan kung ano pinagsasabi nila eh. Oo nga, oo. Sinasabi pa dito, attorney bahagi ng kanyang sinabi, the decision to get several police officers involved in the service of several warrants of arrest was adopted to ensure safety and operational effectiveness, taking into consideration the number of persons to be arrested and the areas where they were reasonably believed to be found. Imagine that. Maging epektibong operasyon at maging ligtas. 4 ang arestuin nyo. Puro pa mga religious. Hindi naman mga kriminal. Ano pinagsasabi nyo? At hindi dapat damay dito yung mga mismong missionary workers, attorney, na kanilang pusasan at talagang blasuhin
para lang makapasok doon mismo sa loob. Karapatan ng mga nandoon na tumitira sa isang compound na protektahan din ang kanilang lugar dahil nga walang tamang prosesong ipinapakita, hindi dumaan sa magalang na paraan yung approach nitong otoridad. Basta alam po ninyo ang payo ko dyan sa mga pulis, pag ang utos sa inyo ay illegal, mali, irregular, arestuhin ninyo yung inyong commander pagkat iyan ang trabaho ninyo, pairali ng batas. At protektahan ang ating mga kababayan, ang mga sibilyan. Pag sinabi mong pinairal mo ang batas, iyon na yun. Kasi ang batas nagsasabi, ang trabaho ninyong mga nasa gobyerno ay bigyan nyo ng proteksyon at magsilbi kayo sa taong bayan na naglagay sa inyo dyan. Samantala, attorney, para naman kay Senator Robin Padilla, di nararapat ang naging kilos ng PNP ng kubkubin ito ang iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Malinaw kasi anya na ipinagbabawal ang batas sa paggamit ng dahas sa isang simbahan. Narito ang balita ni Troy Gomez. Araw ng Lunes, kubkubin ng mga armadong otoridad ang iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para hanapin at arestuin si Pastor Apollo C. Buloy. Ang KOJC compound malapit sa airport ay tinangkang pasukin ng mga kapulisan ang lugar madaling araw habang nagsasagawa ng dalangin ang mga miyembro at misyonaryo. Sa barangay Tamayong nagkapukpukan at winasak ang gate matapos persahang pasukin ng mga tauhan ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ang tinatawag na Glory Mountain na isang santuaryo para sa mga misyonaryo ng KOJC. Ang mga pulis ay naka-full battle gear habang ang mga misyonaryo naman na karamihan pa ay babae ay tanging bit-bit lamang ay ang kanilang mga dalangin. Para kay Senador Robin Padilla, ang ginawang pagsalakay sa KOJC ay masakit sa mata. Ayoko na pong palawakin yan dahil sinabi ko na po yan noong nag-uumpisa pa lang ito. Yan na po ang karating ko. Yan ang nakakalungkot kasi hindi magandang makita yan ng mga mata natin na nangyayari yan sa isang lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata mo. Paalala ng senador na isang paglabag sa batas ang pag-atake sa simbahan. Batay sa Article 132, Section 4 ng Revised Penal Code, kulong ang parusa sa sinumang public officer o empleyado na manggugulo o naging bayolente sa isang aktibidad ng simbahan. Sa Article 133 naman ay may nakatakdang kaparusahan para sa sinumang mananakit sa paniniwala ng mga deboto, lalo na kung ito ay ginawa sa isang lugar ng pananampalataya. Sa akin po, diyan natin makikita na dapat meron talaga tayong paghihiwalay. Ihihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom, Hindi siya. Siya yung pastor, pero may sinasamba na Diyos yung kingdom. At yun po ang dapat nating nirespeto at yun ay ang nasa konstitusyon. Ang nangyaring dahas na ipinakita ng mga miyembro ng kapulisan sa mga misyonaryo ay hindi nararapat sa sitwasyon ani Padilla, lalong-lalo na wala naman pala doon ang kanilang hanap na si Pastor Apollo. Kung meron po sigurong pruweba talaga na nandoon si Pastor, siguro pwede po nating sabihin bilang isang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yun. Pero andun ba si Pastor? Yun ang tanong. Wala naman dun si Pastor, wala naman nangyaring paghuli. Natakot yung mga tao dun sa simbahan. Yun po yung mga bagay na dapat ay naiiwasan po sana natin. Kasunod kay Padilla ay naglabas na rin ng pahayag ang Partido Demokratiko Pilipino o ang political party na PDP. Ikinababahala ng partido ang paraan ng pagkamit ng hustisya at pangangalaga sa karapatang pantao ng kasalukuyang administrasyon. Kinestyon ng PDP kung paano mapapangalagaan ang mga karapatan kung mayroon namang nangyayari na labis na pang-aabuso. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez Agulat, SMNI News. Jade, meron na bang mga na-prepare na charges laban dito sa mga... Yes sir, hinahanda na po ng legal team. Sama nila yung Chief PNP.
Oo, yan. Pati yung provincial, nanonood sila ngayon. regional director, pati chief of police. Dahil alam mo yung operation na yan, hindi yan maisasagawa ng walang utos nitong mga... Ngayon, poste pa lang ang terminal. And I have not gotten a single, with due respect to us, hindi po kami humingi ng pondo sa DOTR. Most of the funds, except for maybe one release, but most of the funds were all given by the Senate initiative, which is Senate initiated amendments in the budget. Of course, we understand the delay was inevitable because of the pandemic, but today Bukidnon Airport still remains unfinished. And I remember our last meeting with Director General Tamayo, their promise was before the elections. The elections is 1 year away, and I do not know if we will be able to deliver on your promise. So later we'll ask you to give a report on these airports. So we put the question to the Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines. What's keeping us moving forward with these projects? And what are they doing? And if indeed we need to address these problems, because the people have been experiencing these problems in our airports in the last few years. So, medyo mahaba ito. I will just close this by saying, wag po natin pahiyain ang ating bansa sa mga ganitong klaseng mga pagkukulang natin bilang public servants. And I think we cannot subject them to this level of inefficiency and low standards of service. So I hope this hearing will yield us to productive answers. And I thank the chairperson yesterday. She made mention ako na lang ang mag-vice chair, subcommittee chair nitong hearing para mabantayan ko ang developments at matulungan ko po si Secretary Frasco dito sa mga problema natin sa airports. And you know, I'll give you a case in point, gentlemen. Yes, I agree that my staff said our airports are the weakest links in our in our efforts to boost tourism in our country. And of course, I just want to show you, I don't know if I gave this to my staff. You know, when was that when I left? I left for medical checkup in Singapore maybe about 4 months ago. And I noticed that when I arrived, the escalator in NAIA 3 was busted. Then I left for the presidential visit to the Czech Republic. It was still busted. And you all know when the president left for the Czech Republic. Naghabol po ako dun. Then I went to the IPU in Geneva. It was still, sira pa po ang escalator. Hindi pa pong inaayos ang escalator niyan. And then, pumunta po ako, family vacation to New Zealand. Sira ulit. Saan ba yung picture niya? Trato ako, papakita ko sa inyo. In other words, I just came back also from Bangkok, an official trip to meet the Senate President of Bangkok and the Speaker of the Bangkok Parliament, and it was also broken. So I had an opportunity to meet with in Malacanang for the presidential visit of the Prime Minister of New Zealand. And in that meeting with the Prime Minister of New Zealand, I was able to huddle with Secretary Decgo. Ayun pala, dito. This equipment is under repair. There's only there's only one escalator. So I met with Decgo and I said, Dec, bakit naman ang mga airports natin ganito? Eh sabi ko sa kanya, di ba you run hundreds of escalators, mahirap bang gawin itong escalator? So, hindi naman mahirap yun because Robinson's Land, they always have Robinson's Malls. They have escalators running all the time. So what happens is you have people like senior citizens walking down the stairs carrying their bags kasi isang elevator lang yan. That's a bottleneck there in NAIA 3. So it's things like this that drive me crazy. It's a pet peeve. And then I also found out that the aircon was busted and it was very hot and they're still waiting for the
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!